Ayan, welcome back sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti lang ang lahat. So, meron tayo dito ngayon, 49 inches na 4K LED Smart TV. Ang model number niya ay 49 UK6300 PVB. So, ang problema po niya ay walang power. So, wala siyang standby indicator. Yan o, wala siya. So, yan po yung ito troubleshoot natin ngayon at i-repair. Try natin kung mapapagana natin siya. So, tara, buksan na natin. Shoutout nga pala sa mga kagrupo ko dyan sa Electronics Technician Group. Shoutout sa inyong lahat, mga master. So, ito po yung pinaka motherboard nya. Ito naman yung Wi-Fi and Bluetooth module. Tapos yung nya, power button. Kung mapapansin nyo siya, hindi na siya gumamit ng T-con. Diretso yung nya, yung LVDS cable nya sa panel. Itong na to, itong model na to is naka-built-in na po yung yung T-con niya dito sa mainboard. Dito sa parting to, dito yung pinaka-T-con niya. May vlog na tayo tungkol sa mga testing point ng voltahe nito. Check na lang sa description. So wala na siyang hiwalay na T-con board, diretso na dito sa panel. Check natin muna tong power supply kasi wala siyang power, walang standby. Tingnan natin kung buo yung fuse bago tayo magsukat ng voltahe. Ayan, buo naman siya. 00. So ayan, magsusukat muna tayo ng voltahe dito sa power supply para malaman natin bakit wala siyang standby. Titingnan natin kung may voltahe bang nanggagaling dito sa power supply papunta sa motherboard. So check muna natin, voltage check tayo. So yan, saksak natin. Set natin yung multimeter natin sa DC reading. Tapos yung negative probe natin dito sa may body ground. Ayan. Check natin ngayon siya kung may standby voltage. Ang nakalagay dito is 13.2. Yan po yung operating voltage niya. Magkakasama lahat yan. Ito yung tinatawag na single output. Iba siya sa design na multiple output na may 3.5, 12 volts at 24 volts. Ito single output lang siya. Ang standby voltage nito ay nasa 7.8 to 8 volts. So check natin. 1, 2, 3. Pangatlo or pang-apat. So ayan, wala po siya. Wala siyang voltahe. Walang lumalabas. Millivolts. So 0 siya. Ayan o. Ayan yung pinaka. Ito yung power on signal. Yung na yan, manggagaling naman sa motherboard yan. So wala din siya kasi wala pa siyang standby voltage. Magkakaroon lang yan pag nag-switch on na yung mainboard. Check naman natin ngayon kung may nakapasok ng voltahe sa main filter nya. Ayan, meron siya 311. Ibig sabihin may pumapasok ng voltahe. May voltahe sa primary pero hindi na siya nakatawid ng secondary.
Ibig sabihin, nasa power supply yung problema at wala sa mainboard. So, kalasin muna natin tong power supply. Kalasin muna natin para ma-check natin. Bago natin siya i-troubleshoot, tingnan muna natin yung block diagram ng power supply at saka yung overall operation niya. Ito yung block diagram ng power supply natin. Isa-isahin natin kung ano yung purpose ng bawat block. So ito yung una, AC input, 100 volts to 240 volts AC. EMI filter, electromagnetic interference filter, kung saan ipifilter niya yung unwanted high frequency range mula sa AC input. Maaari kasing sirain ng high frequency range yung rectifier kung hindi siya ma-filter. Rectifier para i-convert yung AC voltage to DC voltage. PFC, power factor correction, para i-boost yung converted DC pagka switch on ng power. Digital controller, ito ang nagko-control sa multi-switching block depende sa output voltage para i-maintain ang kinakailangang voltahe. Multi-switching ay para i-convert naman ang DC voltage to AC voltage dahil ang transformer ay hindi pwedeng mag-operate gamit ang DC voltage. Chopper transformer, para i-reduce at i-divide ang AC voltage sa iba't ibang values. Rectifier and filter ay para i-convert ulit ang AC to DC voltage. LED driver, ito yung nagko-control sa backlight supply at sa control dimming. On-off control, ito ang magsisend ng power on signal sa optocoupler papuntang digital controller para i-boost ang voltahe. Output feedback controller, ang trabaho naman nito ay para i-measure ang output voltage at i-send sa digital controller para i-adjust ang output voltage kung may error man ito. Optocoupler, ito naman yung magsisend ng mga live signal mula sa secondary section papuntang primary section. So ayan, tingnan naman natin ngayon yung overall operation niya. So pag plug in natin ng TV, AC input, pasok siya sa EMI filter. After EMI filter, pasok siya sa rectifier block. I-convert ng rectifier block yung AC voltage to DC voltage. Then pasok siya direkta dito sa multi-switching. So dumaan lang siya ng PFC boost, diretso siya sa multi-switching para i-convert yung DC voltage to AC voltage para i-supply sa chopper transformer. Ngayon yung lumalabas na AC voltage galing sa secondary ng chopper transformer ay i-convert naman ngayon ng rectifier and filter into DC voltage, which is standby voltage ng main board natin. So ang standby voltage nito ay nasa 7.8 to 8 volts DC. So after makarating ng standby supply natin sa mainboard, pag switch on mo ng unit, magsisend siya ng signal sa on-off control. Then diretso siya sa optocoupler. Isesend naman ngayon ng optocoupler yung signal papuntang digital controller. Tapos yung digital controller magsisend ng signal sa PFC boost para i-boost yung voltahe. Gayon din sa multi-switching para i-increase yung AC supply. Then, re-rectify ulit ng rectifier and filter natin mula sa AC to DC, which is 13.2 volts. At dito magtatrabaho yung output feedback controller natin para i-maintain yung correct voltage na kinakailangan ng output natin. 13.2 volts, yan po yung normal operating voltage ng TV natin. So mula sa mainboard, magsisend naman ng driver on signal papunta sa LED driver block para i-on naman yung
supply ng LED backlight natin. So yun po yung overall operation ng power supply. So ayan, umpisa na natin i-troubleshoot. Pero bago tayo mag-check ng mga component, tingnan muna natin, check muna natin kung may natitira pang voltahe sa main capacitor, main filter nya. Kasi ayan, no, kagaya nyan, meron pa 200 plus, 235 volts. Kasi kung hindi natin ma-discharge, baka lalong masira pag nag-check tayo ng component or parts na may voltahe pa siya. So discharge muna natin siya. Ito gagamitin natin, resistor. Value niya is 10K. Pwede na to. Lagay na lang natin sa long nose para kung sakaling uminit man, di tayo mapasok. Yan. Parallel lang natin siya sa positive negative ng capacitor. So ayan, wala na, discharge na siya. So pwede na tayo mag-check ng mga parts niya. Unahin natin check to mga diode. Lagay natin siya sa diode mode. Check natin isa-isa to mga diode niya. So kadalasang ito yung mga nasisira. So okay naman. Ayos din. So ayan, mayroon din, may nasusukat tayo. Pero kailangan pag ni-reverse to, wala na tayong masukat. Wala ka nang marireading dapat yan. Kasi once na ni-reverse mo, tapos may nasukat ka pa rin, o may reading pa rin siya, malamang may leak yun o kaya shorted. Kaya mas maganda ihang tsaka i-check. Ito, okay naman siya. Pag ni-reverse, wala. Ayan o. Ito naman. Ayan, reverse natin. So, okay din siya. Good din. Check natin tong tong resistor. Ito, fusible resistor lang to eh. So, okay naman siya. Buo naman. Check naman natin dito yung mga SMD parts nya. Yung IC na yan, yung digital controller IC. Yan. Bihira naman masira to. So, check natin yung yan yung SMD MOSFET nya. Set natin siya sa diode mode. Ito yung MOSFET nya, yung pinaka multi-switching. So, kadalasan ang nagiging problema nito, shorted or leak. Ayan o, may parang hindi siya masisira eh. May mga cover na glue or ewan to. Ayan o. So, check natin yung ang drain tsaka gate terminal nya. So ayan, wala tayong masukat. So normal lang yan. Dito naman sa gate tsaka source, ayan, meron. Pag ni-reverse dapat yan, wala na. Kaso parang meron. Pagka-reverse meron. Pero parang ang nasusukat natin is itong resistor dito. Naka-parallel kasi siya. Yung normal na reading niya. So, pagka reverse mo, may reading pa rin. Pero kung alanganin kayo, mas magandang ihang na lang para ma-check ng mas maigi. Pero dito, parang ang nasusukat natin is itong resistor.
Ang value niya is ito 10K. Nakaparallel siya rito sa gate tsaka source ng MOSFET transistor. Ayan. Kaya pag ni-reverse mo, yung value ng resistor ang nasusukat natin, which is 10K 103. Ito naman, ayan, walang continuity. Ito 10 ohms naman to, 100. Pag tinesting natin in diode mode, shorted siya. Ito naman 47. Kaya pag tinesting natin tong diode na to, nang naka-diode mode tayo, parang sira, shorted. Pero ang natitesting natin tong resistor na to kasi nakaparallel siya sa diode. Ayan o. Ayan o. 470. 47 ohms. So, konektado siya dito sa diode. Ayan. Naka-series sa resistor. Then, papunta ulit ng diode. Ito naman, 103. So, 103 is 10K. Ayan o. Kita ba? Ayan. 103. Tabo. Ayan, 103. 10K. Ito naman, 100. So, 10 ohms. Ito, 470. So, 47 ohms. Parehas lang sila rito sa kabilang connection ng MOSFET. So, check natin isa-isa yung resistor. Itong 10K, hirap kasi may mga cover siyang glue. Kailangan pang kuskusin. Iba pala yung settings natin. Ayan o, 9.52. So, equivalent niyan 10K. Itong isa naman, may mga naka-cover kasi. Kuskusin muna natin. Kailangang iding maigi. So ayan, 10 ohms. Tama. Correct yung reading niya. Tapos ito naman 470. So 47 ohms. So ayan, okay din siya. So ang nasusukat natin dito pag nire-reverse natin is yung resistor na 10K. So, malamang buo yung MOSFET na yan. Ito yung nasusukat natin. Ayan o. So, malamang buo to. Ito naman. So, parehas lang din sila. Ito. Ayan, 47 ohms. Ayan, 10 ohms. Then, ito naman yung diode. So, ang masusukat natin dito, yung value ng resistor kasi nakaparallel siya sa 47 tsaka 10. So, yun yung masusukat natin. Ayan o. Malamang buo din yan. Kagaya nito, para makasiguro, mas maganda kung ihang tsaka i-check. So, parehas lang sila. So, ibig sabihin, buo yan. Ang nasusukat natin, yung pinaka-resistor. So, ito naman.
Ayan, 10 ohms. So buo siya. Itong diode, naka-series lang yan papuntang, naka-series dito sa sa resistor papunta dito sa IC. So tiyaga lang pag magto-troubleshoot ng ganito, isa-isahin lang tong tong mga maliliit na parts kasi kadalasan diyan ang mga may problema. So okay naman tong diode, buo naman siya. Check na lang din natin itong mga maliliit na parts na to dito sa block na to. So dito naman sa PFC block nya, kahit di muna tayo mag-troubleshoot yan. Kasi kahit hindi gumagana to, maglalabas pa rin siya ng standby voltage. Gagana pa rin tong block na to, magsisend pa rin siya ng voltage sa secondary. Kahit hindi gumagana yung PFC block. So ayan, voltage check naman tayo. Wala tayong makitang sira sa mga maliliit na parts nya. So try naman natin mag voltage check. So set natin yung multimeter natin sa DC reading, DC scale. Para mas maganda. So dito meron na siyang voltahe sa may filter capacitor. Check natin kanina, meron na rito. So ayan, 321. So dito sa wala pa tayong masukat dito sa output niya. So standby yung 7.8 volts. So ayan, wala pa. Ibig sabihin hindi pa nag-oscillate yung power supply niya. Kaya wala pa tayong makuhang voltahe sa secondary. So magche-check tayo ng voltahe dito sa primary. Ngayon kung magche-check tayo ng voltahe dito sa primary, i-check natin to mga yan. Ang gagamitin nating ground ay yung ground ng negative ng capacitor na to, ang main capacitor, main filter. So check natin tong pin number 1 ng IC na to, voltage detection signal input. Yan, 5 resistor yan na 1.8 meg, naka-series sa out positive ng rectifier. So ayan, meron siya 2.4. Yung pinaka-supply naman ng IC na to is manggagaling sa chopper transformer. So dito yung linya niyan. Ito yung pinaka-capacitor, palatandaan ng pinaka-supply niya, itong capacitor na to. Ayan. Pinaka-BCC niya. So, meron yan, pag naka-standby siya, ang masusukat natin dyan, naglalaro sa 11 to 15 volts. Ayan o. Ayan. May pulse siya. So may supply din siya. So ayan, may supply siya. So check naman natin dito sa may MOSFET. Ayan, meron nakarekta sa dito naman sa drain ng isang MOSFET. Ayun, may voltahe naman siya. So ibig sabihin gumagana tong multi-switching na to. Ang problema nga lang, parang mababa yung nire-release niyang voltahe. Ayan o. Ito, okay lang yan kahit hindi pa gumagana yan, na magkakaroon pa rin ng standby yan. Tsaka lang naman gagana yan pag nag-switch on na yung natin, yung main, yung unit natin. So dito muna tayo. So ayan, meron naman siyang voltahe dito sa drain ng MOSFET, kaya lang parang mababa yung pulse. So jumper siya rito papunta sa chopper transformer. Meron. Pagtawid.
saglit, parang wala na rito. 0 voltage na. Ito ground naman to. Tawid siya ng capacitor, pero dapat meron pa rin to, kaya lang walang lumalabas. So ibig sabihin open tong chopper transformer. Ayun na, meron siya. Kaya pala mababa yung bigay ng voltahe. So ayan, dito pagtawid wala na. So check muna natin kung may continuity ba yung primary ng chopper transformer natin. Parang chopper yata yung problema. So, discharge muna natin ulit. Ayan, may natitira pang voltahe, 300 volts. So discharge muna natin. Ayan, bumabagsak siya kagad Ayan, pag ganyan kababa, pwede na ipag-short yan. Hindi na makakasira ng circuit yan. So ayan, check natin yung continuity ng chopper transformer. Set natin siya sa resistance, ohms. Ito galing sa drain ng MOSFET papunta sa chopper transformer. Okay. So ito yung parang open na linya. Ayan, open nga siya. Ayan, walang continuity. Pero yung isang linya kung saan nanggagaling yung supply ng digital controller natin, meron. So ito talaga open. Kahit balik na rin natin, wala. Kahit dito wala talaga, open talaga. Pero yung isa meron, yung isang linya. Ito lang talaga yung wala. So baklasin natin, tingnan natin kung baka open lang siya, natanggal lang sa hinang sa loob, o kaya tingnan din natin kung may sunog yung coil. So ayan, parang okay naman siya. Malinis naman siya, wala naman siyang sunog. Okay naman yung coil niya. Wala namang bakat ng sunog. Ayan Taba. Nagbo-blurred. Ayan malinis naman siya. Okay naman, wala namang siyang bakat ng kung ano mang nagmelt na Tsaka malinis pa yung coil niya. So, okay naman siya. Sa kabila, ayan, parang kita ba? Maganda yung pagkakahinang, pero parang palinawin natin yung camera. Ayan putol.
Maganda yung pagkakahinang niya, pero manipis yung bandang ano niya. Ayan o, hindi halata. Diba? Ayun. Mangat na. Ayan o. Oh. Nakadikit na lang siya pero wala na sa ano, hinang. Wala nang continuity. Hindi na siya nakaano sa terminal. Hindi na siya nakadikit sa terminal. Hindi halatalong putol. Tingnan natin. So ayan no, may continuity pa siya. Tanggal lang sa may terminal, hindi na siya nakakabit. So try muna natin siyang ikabit, ihinang natin, dugtungan na lang natin siya. Sana lang gumana at wag pumutok. Tanggalin muna natin yung dating nakahinang. So ayan, may continuity na siya. Pwede na natin ikabit para matry. Try natin siyang isaksak, titingnan natin kung puputok ba siya o sasabog. Parang okay naman siya. Wala naman nangyari. Walang nangyaring pagsabog. So, voltage check tayo. Ito natin para mas madali mag-check. So, main filter 324 volts. Ayan na. So tingnan naman natin dito ngayon sa may drain ng MOSFET kung may pagbabago. So ayan, parang tumaas na siya. Tumaas na yung pulse voltage niya. Kanina na maabot lang siya ng 22. Pero ngayon maabot siya ng 100 plus 110 volts. Ayun sa kabila. So ayan, meron na rin. Kanina wala rito. So check naman natin ngayon kung meron na dito sa secondary output, kung naglalabas na siya ng standby voltage 7.8. So ayan, meron na rin siya, gumana na. Ayan o, yan yung pinaka standby voltage nya, 7.8. Pag nag-oscillate na yan, pag nag-switch on na yung unit natin, magiging 13.2 volts na yan. 13 or 13.2 volts. So kabit na natin para matesting na.
So ayan, testing na natin. Try nating saksak. Ayan o, may ano na siya, may standby power na siya. Milaw na yung standby indicator. So check natin yung voltahe. Itong negative test probe natin, lagyan natin sa body ground. Ayan. Check natin yung standby voltage nya. Ito nakasulat dito 13.2 volts, pero ang pinaka standby voltage nya is 7.8. Tingnan natin kung meron. Uy, tumulas. So ayan, 7.8 meron siya. So try natin siyang i-switch on. So ayan, umilaw na yung backlight nya. So tingnan natin kung nagbago na yung voltahe. So ayan, 13 volts na siya. Ito yung normal operating voltage niya pag nag-switch on na yung TV. So normal na siya. Ito naman 3.3. Ito yung power on signal. Itong voltahe na to manggagaling na dito sa pinaka mainboard niya. Sisend niya rito para mag-switch on yung 13 volts. Ito naman yung pinaka drive on signal niya. Yung supply nito manggagaling din sa mainboard, sa motherboard, para i-trigger yung LED driver natin para mag-switch on yung supply ng backlight. Nasa 2.7 din yung voltahe niya. Try naman natin, check naman natin ngayon kung gumagana yung ano niya, yung PFC niya, power factor correction. So ayan, switch off muna natin siya. Titingnan natin yung voltahe niya kung ilan yung voltahe pag naka-standby mode siya. Ayan, standby na siya. Check natin kung ilang volts. So ito yung voltahe niya pag naka-standby mode siya. Nasa 316. Ayan. Check naman natin ngayon kung ilan yung nagiging voltahe niya pag naka-switch on na siya. Ayan, nag-switch on na siya. So ayan o, tumaas. Nasa 388. Ang normal voltage nito nasa 380 to 400 volts DC. Yun yung normal na voltahe niyan sa PFC. Nakakatulong to para i-maintain yung voltahe niya kung sakali mang may fluctuation sa main supply natin. So ayan, normal na yung mga voltahe niya. Tingnan naman natin kung may picture na siya. Ayun, may picture na siya. Kaya lang parang may problema pa yung screen. Yung picture niya may ano siya, may parang shadow siya, bar shadow. Ayun o. Pwedeng may problema to sa source PCB o top board. So kailangan pa nating i-repair. Pero sa next video na siguro kasi medyo mahaba na yung video natin. So gagawa na lang natin siya ng panibagong video kung paano solusyonan. So yun lamang po, at sana kahit papano nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, please subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. At wag na rin pong kalimutang i-like and share ang video natin. God bless po sa lahat.